Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara Then? before June 30 para magkaroon ng bagong vice presidente. Before June 30? Di ba malapit na yun? Kaya ba? May oras ba? Kaya nga pinupersa nila na dapat magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at aapurahin nila yan before June 30 magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice presidente at kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang kung election sa 2028. At iyon ang hindi natin basta-basta papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung unit team. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Silang sumuporta sa kanya noong 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang nagluklok sa kanya vice presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo, ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yon. Sila ay mayayaman. Na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nilang sitwasyon So, ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Exactly. Yun ang totoo niyan. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya yung programa ng kanyang tatay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya maipaliwanag yung confidential funds. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng taong bayan yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds, hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng Pangulo. Iyan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa confidential fund At ako yung abogado doon. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan ng Commission on Audit. At wala ka nang dapat na sabihin doon. Wala pang yung tinatawag na notice of disallowance or what, AOM pa lang yun. Audit Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Makukumpleto yun. Pero pinalaki nila lang pinalaki. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lang. Pirma lamang yan. Tapos, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan mo yan. So, ang depensa mo is parang tinarget siya. Tinarget talaga siya. Dahil pinasama sa masa, pinasama sa publiko na, may pera pala siyang tinanggap. Bakit hindi niya ma-account? Sino bang gumastos niya? Paano niya ginastos? Pero talaga namang may perang Talagang meron silang natanggap kasi 150 million. Inaamin naman nila. Binigay sa kanila yon at ginastos nila, yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako. Doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal ng militar na kasama ni BP na sila tumanggap. Bakit hindi sila pinatawag at sabihin kung paano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of the Philippines. Okay. Sige. So, yun yung mga issue.